Hi! Today ay magluluto tayo ng kaldereta at ito nga pala ang complete na ingredients ng kalderetang kambing kaya simulan na natin. Para mawala ang lansa, budburan lang muna natin ng maraming asinito at saka ng suka. So yan ang magpapatanggal ng anggo na amoy ng kambing. So hayaan lang nating ibabad ito ng mga 10 to 15 minutes. Ang tendency kasi pag hindi natin nahugasan ng maayos yung kambing or nababad, may amoy talaga yon. Kaya naman yung iba, hindi sila kumakain ng kambing kasi nga daw may aftertaste. At pagkatapos nating ibabad sa suka at sa asin, pwede na nating ilagay yan sa kumukulong tubig natin. At yan na nga, dahan-dahan lang natin itong ilalagay lahat. Pagkatapos ng 15 minutes na minarinate natin sa asin at saka sa suka. Pagkatapos niyan, isusunod na natin yung paminta, luya, dahon ng laurel at saka isang tangad. Alam niyo ba ang kalderetang kambing ay may iba't ibang version sa ibang bahagi ng Pilipinas? Sa Ilocos, tinatawag itong kalding de carnero. Sa Bicol, kandinga. Bawat rehiyon ay may kakaibang lasa at sangkap na ginagamit. At alam naman nating ang kalderetang kambing ay karaniwang inihahanda sa mga espesyal na okasyon at fiesta. Ito ay isang paboritong handa sa mga malalaking kasiyahan at pagtitipon sa pamilya. Hindi lang masarap, ito rin ay mayayaman sa protina at vitamina. Ang kambing ay isang healthy source ng karne dahil ito ay mas mababa sa taba kaysa ibang karne tulad ng baka at saka ng baboy. So imamarinate lang muna natin yung kambing bago natin isote ito sa bawang at sibuyas. So, i-combine lang natin lahat ng mga ingredients nito sa isang pan and then after that, we can start sauteing na. To marinate our kalderetang kambing, gagamit tayo ng soy sauce, Lea parent sauce, Sprite para sa matamis-tamis na lasa, at kunting asin. Tapos, ilalagay lang natin to sa isang container. After, ibubuhos na natin sa ating kambing. Ang pagmamarinate ng kalderetang kambing ay isang mahalagang bahagi ng pagluluto nito upang mapalasa ang karning kambing. Pinapalambot din ang karne nito, pinapahalimaw ang lasa, binabawasan ang langsa, at nagbibigay ng aroma. So sa puntong ito, nakapag-init na tayo ng kawali at ilalagay lang natin yung butter. Pwede din kayong gumamit dito ng star margarine. Ilagay na rin natin ang isang pirasong malaking sibuyas na hiniwa natin sa maliliit na butil at ang bawang na dinitdik natin sa kawali. Hayaan lang natin itong maluto hanggang sa maging translucent siya. Ang paggigisa ng kambing ay nagpapalambot sa karneng ito. So ito ay nagbibigay ng karagdagang kalambutan sa kambing at nagiging mas malasa kapag niluluto sa kaldereta. Nagbibigay din ito ng masarap na amoy na nagpapakita ng simula ng pagluluto ng kaldereta. So ito ay nagbibigay sa kusina ng masarap na amoy at nagpapalasa ang aromang umaakit sa mga kumakain. Sa kabuuan, ang paggigisa ng kambing bago ito ilagay sa kaldereta ay nagbibigay ng mga pampalasa, nagpapalambot sa karne at nagdadagdag ng lasa at amoy sa kalderetang kambing. So ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagluluto upang masiguro natin na magiging masarap at malasa ang ating kaldereta. Sa puntong ito, nalagay na natin yung liver spread. Alam niyo ba na ang liver spread ay isang paraan or ang paglalagay ng liver spread ay isang paraan upang mapalasa at mapalapot ang kaldereta. Sa pamamagitan nito, maaari mong maabot ang tamang consistency ng kaldereta sauce nang hindi gumagamit ng cornstarch o iba pang pampalapot. Ito rin ay mayaman sa mga bitamina at mineral, so kabilang ang iron at iba pang mga micronutrients mula sa atay. Maaring hindi lahat ng mga recipe para sa kalderetang kambing ay gumagamit ng liver spread. At ito ay maaaring baguhin depende na rin sa feeling ng mga bawat kusinero or sa region sa Pilipinas. Kasi kung hindi mo gusto ang lasa ng liver spread o may allergy ka sa atay, maaari mo itong alisin o palitan ng ibang sangkap sa iyong kalderetang kambing na recipe. So maglalagay din tayo dito ng cheese para mas lalong lumapot at sumarap ang ating kalderetang kambing. Pwede na yung i-adjust yung lasa kung kinakailangan. So pwede rin nating lagyan ng mga olives at raisins para sa dagdag na lasa. So depende na lang yun sa inyo. So dito nagdagdag din ako ng sili kasi mahilig kami sa maanghang. At ayan na mga bay, pwede na nating ilipat ang ating kalderetang kambing sa serving dish.
Siguraduhin lang din natin na malinis yung plato para maging mas presentable yung ating kalderetang kambing. Naku, sobrang sarap talaga nito. Isa yung favorite ko talaga. So sana po ay subukan nyo ito sa inyong mga bahay and thank you so much for watching. See you in our next video. God bless us all.